So ayun guys, tapos na kami dito sa Batangas groundbreaking ceremony. Ito yung mga staff or mga kasama namin guys, si architect andun. So pupunta ngayon tayo sa Tagaytay guys. See you there. Punta po tayo ng Tagaytay kay DIY Dad. Si Sarah Donix kung gusto nyo magagaya ng krina para sa kasal, videographer kung editing. So si Sarah Donix artwork nandyan sa screen po natin. So magano kayo dyan, inquire lang po kayo. Kasama pa rin natin sila Buddy Jess. Tapos yung mga tropa uwi na rin sila. Tapos si architect Ian uwi na rin, wala na po kami. Kundi dahil feeling ko kayo matagal kang nabakante dahil nakareserba naman pala sa si Leonila. Nay, maganda po ba talaga si Leonila? Aba oo, mukhang Koreano. Inisip kong dala lamang yun sa kakabuyat ko. Pero noong nagsaka na ako sa banyo ay doon na ako kinabahan. Magdadalawang buwan. Tapos, ako naman maraming luho. Pero kahit magkaiba yung personalities natin, nagkakasundo pa rin tayo, di ba? Alam mo babe, basta sa dulo ay sana'y gumaling na siya. Kahit mahirap para sa akin, kahit halos ako na lamang ang nagdadala ng bigat. Oh, kaya mag-antay sa kamo. Saglit lang. Ano yung ginagawa mo, ha? Teka, sandali lang. Ano nga? O kaya, nagpadala ako ng pera. Si Dina, tahimik lamang siya ang nag-impake at linak niya din ako sa Facebook. Nung mo makita ti tali to na lumipat ng bago. Sobrang dami na kasing alaala ni Dina sa dati kong apartment. Puro pangalan namin gusto ko na rin dito. po makapag-move on kahit papaano. Ayan, dito na tayo sa Silang Cavite. Ayan mga boss. So usapan namin ni DIY Dad ni Bon Ryan Vera ay alas 3 ako makakarating dito. Alas 3 kami makakarating, kaya lang napaaga po tayo kasi napaaga pa yung groundbreaking natin kanina. So yan yung video pala nung last upload natin. So panibagong video kasi ito mga boss. Yan, pero ganun pa man, tatambay po muna tayo ron sa pesto niya. Dito lang sa may harap ng Sicilia, Bukupay, sa Dartec. Ayan o. Ayan to yung ano niya, wala siya. Pero andyan yung mga tropa niya, nakabukas. Ayan, ito yun. Ayan o. Yun, ito yung pwesto niya. Ayan, hindi pa, pag ano pa, diretso mo. Ayan. Okay. Okay, dito na tayo. Si brother, si Bon. Ay, sa warehouse po. Warehouse. Ayun nga daw po warehouse po doon. Sige. Alas 3 yung usapan namin Sige, dito muna kami. I-chat ko na lang siya. Saan ba yung CR nyo? Sa CR ka ako. Okay, punta po tayo sa sa warehouse niya. Wala po siya dito sa pesto niya. So binigay po yung location. So puntahan natin. Okay, dito na tayo sa warehouse ni DIY Dad. Ito ni parking lot tan. Ito yan. Okay. Hi brother, kamusta? Aga mo ah! Oh, maaga na tapos yung groundbreaking. Ayos ah, grabe. Kaya po, ayan, ang aking shop. Ang laki. Ayan sila Buddy Jess, yung mga kasama ko sa sa modular. Ito yung videographer namin. Good afternoon! Welcome, good afternoon. Medyo madumi. Malikabok.
Nag-rush kami ng gawa eh. Ah, Hopefully next week. ayos na. Kami ng gabon. Kasi Badinoli, kasama namin sa modular. Medyo malikabot pa ngayon eh. Laki ah. Magkano ano mo dito? Renta mo? 70. 70. Ano yung kontrata? Oo. Malaki yan. Iniisip ko yung plano kung paano mag-expand ulit eh. Ayun eh. Positive yung ano eh. Oo, ganun talaga pag negosyante. Eh, talagang ganyan, kailangan mong Pili ako mamunan. tao kung paano CNC, paano. Yun, ano yun, barak ng tao ko, pinakapauna ko ng barak ng tao. May t-shirt ko isa eh. Tinanggal ko na yung sign. Yan yung ano, binitawan mo na. Hindi pa. Hindi pa? Andiyan pa yung mga tao ko natutulog. Pero bibitawan mo na. Oo. Eh pagka natapos to, pupunta kami dito. Next month na lang ako. Tawag ko na yan. Yun, dire-diretso yun. Yung sa kabila. Gagawin yung showroom yun eh. Mas alam mo na, gagawin yung showroom, display ako ng item. Pero dito lahat na punta. Kaya tayo sa taas, tara. Tara. Mag-tutor tayo na ano. May DIY dad. Ito garahe, plano garahe yan eh. Garahe, kung nakabili sa sakyan, yun, kasunod sila. Oo. Ito wala kang step. Ito yung office natin. Tingnan, no? Office. Natapat kayo sa madumi. Oo. Ayos. CR na maliit. Nalagay siguro maliit na kwarto. Ayos ah. Easy na sliding doon para pagkano pwede mo matulog. Yun, dito ang lounge. Table, sofa, ang client, reception. Yun naman yung table na mahaba ng mga tao. Yung members natin, mahaba yan. Tapos, yun doon, hindi ko natanggal yung office ko doon. Doon siguro yung HR. Ay, doon. Doon mag-office kasi magtitinda ako ng items doon eh. Dito? Sa ano? Yung pinunta namin. HR. Saka... Nakalaminate ka, pati ano ah. may lamin. May lamin to. Para matibay. Dapat bumili ako ng ano. Hardiplex. Hindi. Yung... Ano yung binili natin, Maki? Yung itim. Pinolik. Puta, hindi tatagal pinolik. Pinasuli ko. Ang kunin mo yung PP plastic board na 18mm pwede dito. O Magkano kaya, yan? mura lang yun, 1,500 sa amin Mas eh. mura to. 1,1 ko lang nabili isang board eh. Yun. Mga ano yan? Pero yung pang ano yung plastic na yun. Oo. Hardiplex, ganon din. PBC namin ito. Ito bara. Puro studs. Maglalagay ako rin. Kaya mataas yung ilaw. Laki ah. Exercise. Ilang square meter to, brother? 55 lang. 255, malaki na ah. Malaki. Tutusin dun sa compare. Ito yung, sa amin, yung pesto namin ganito lang eh. Yan. Parang 3 times dito. Boards na puti doon. Ito CNC ko. Oo. Dito yung aking edge banding natin. Tapos, assembly area siguro. Ito yung mga storage din ng boards. Yung mga kulay. Staging area siguro yung really good staging area. So, pagka natuloy yung mga plano, magtuturo ng mag-aandam na ko eh. Mag-open ako ng woodworking class. Ayos. Pagka, if time permits, pag kaya pa. Oo, habang ano pa, kalakasan. Oo. Kailangan nito. Tapos ito, magaling kami ng kusina. Tambayan namin. Table, kusina. Tapos kitchen doon. Kompleto naman yung kabilang shop ko. May mga kitchen kami doon. Lilipat na lang namin dito. Kailangan maayos yung welfare ng tao mo eh. Kaya pinapaayos ko rin tutulugan nila. May andito yung taga Pangasinan na ano mo,
Sa kami ng shop. Ay, yan yun. Yung maputi. Siya ba yan? Yun yung sister ko. Nasa office. Oo. Gumagawa ng plano eh. Nakita niya ko na. Ayos. Apat na tao kasi na matulog. Paano kung mas malayo? Total project, syempre may 10% na buffer. Yes. Example, lalagita ko mall. Sa akin na lang po lahat ng mga items nyo. Pag tinignan mo yan, binakong check ka, paano makakasya sa may shop mo yung 30 pieces na gondola? 100 pieces na gondola, paano makakasya yun? Paano dahil na rin? Eh, kasi kalagal. Nakakit sila mo yun sa akin. Possible. Ay, kaya nabubukuha ka ng sobrang tao na may business mo sa business na lang. Tungtunggal lang yan. Hindi kayo magiging productive. Kasi hindi sila makagalaw ng maayos. Kung gusto yung oras nila kaka-adjust, kaka-adjust. So, ayun guys. Mga boss. Uusap sila about sa business, about sa mga strategy, diskarte, kung paano mag-market sa isang business. Kasi isang pinapaliwanag ni boss is yung kalidad ng trabaho nila. So, yun yung sinishare niya ngayon kung kung saan siya nag-focus. Kumbaga, pinag-usapan talaga is yung quality na makukuha ng isang kliyente, not yung quantity. So, ayun nga mga boss, nagbabatuhan sila ng mga idea about business, kung ano dapat i-market or ano yung ano. So si boss ay sinishare niya kay Mac yung mga experience, kung ano yung tinutukan yung strategy or ano. Pero hindi kalidad ang mga proyekto, project, mga gawa nila. So ayun, ganyan lang naman ang business eh. Batuhan ng mga ideas, yung mga nalalaman ng iba binabato sa isa, tulungan kumbaga, hilaan paangat bawat isa, kasi yun naman ang importante sa business. Ayun nga, feed your passion with practice, parang ganun yung nangyayari guys. So ayun, nababatuhan sila ng mga ideas. Nga kasabihan, always be a student palagi para mag-workout ang business. Walang hilaan dito pababa guys, puro pataas, paahon kumbaga guys. Yan, alright. Dahil hindi yung patuloy ng happy, dami ko na-experience na sa happy din eh. Ang hirap i-adjust. Taasan na lang doon ka na. Tingnan ba yung mga ano dyan?
akin yun. Pag nagkakaproblema sa client, pinaka-sensadong modular cabinet model. Kasi sabay lang sa akin yun, pag gusto yung model. Ngayon, ang sasakyan nun, 8. Sabi na. Wala sasakyan, may salitan pa yun. Nakarating na sa bayo eh. Okay, traditional dun. Ang CNC nun, 2. First time lang. Maalokate ako. Yun din yan. Hindi yung target market. Okay. Lahat ng market niya, yun yung level. Type A. Type A yung market nun ni Mario. Pakayala ayun pa. Anong masasabi mo, Sir Mac? Magkita ulit kayo ni Idol. Idol mo yan. Ang kasama ko siya sa... Alam ko yung mga gusto na items, so ngayon ko lang nahugot sa bahay. So kesa may stock lang sa bahay, dinala ko kahapon. Ang tulong yan, may tulong. Pati yung skin code. Malaking tulong sa akin, Davis. Uy, Davis, baka naman. Anong masasabi mo, Idol? Siya yung nagkano niyan eh. Nakita ulit kayo ni ano? Masaya, Ulit ba or siyempre. first time? First time nyo ba Matagal nakita? na. Every time na umakit dito sa Cavite yan, Batangas dumadaan sa amin. Pero matagal, no? Oh, matagal na, bago pa kumakit dito. Doon ka muna sa baba. Ako masaya ako pagka may dumadalaw dito na kahit matagal mo ng kaibigan or first timer or for example, follower ko sa page, natawag sa akin, sa Tagaytay ako, pwede ba akong dumaan sa shop mo? If time permits, inihintay ko lagi yun. Tinuturuan ko kung ano yung pwede ko ituro. Kasi hindi naman natin kailangan magdamot eh. Yeah. Hindi natin kasi... It's your pleasure din para Oo. andyan sila, no? Para sumuport. Tuntua ako pagka yung may dumadalaw dito. Yeah. Kung hapon-hapon nga lang, pwedeng uminom, iinom na tayo eh. Kaso naggagamot tayo ngayon eh. Nagtutusin, parang ikaw pa yung nag-organize nung sa Davis nun eh. No, ikaw yung nagsimula yata nun. Ako ang kauna-unahang influencer ng Davis. If I'm not mistaken, si Davis. Ako unang naging influencer na yun. Unang influencer na, unang influencer. Tapos medyo iba na yung umahawak sa Davis. Ayaw na magbayad. Ano naman kasi, sa usapang pagiging influencer naman, oras din kasi binabayaran sa pag-shoot ng video. Oras din yung pinag-uusapan sa pag-edit ng video. So dapat bayad din. Yun din turo ko. Ngayon kasi, ang pinag-uusapan natin about sa post-client na eh. About sa content creation kasi before ako napunta sa pagtanggap ng project na malalaki. Content creator ako, brand ambassador ako ng mga iba-ibang brands. Wood glue. Pero wala pa to, sir, no? Wala pa to. Wala pa to. Hindi ko na kaya eh. Siguro eh. Simula ako, nagtatrabaho pa ako sa mall. Manager ako ng mall before. 2023 ako nag-resign. So, magto 2 years pa lang ako dito. 2 years! To be exact, January 14 ako nag 2 years na unang-unang shop ko. So, parang every year, nag-scale up kami. Ngayon sa Ace Hardware ka na. Ganda yun, ganda yung si Ace Hardware. Tingnan mo nga naman ganun, no, sir? Nag-build up na, Credibility, ang halaga ng social media na may social media presence ka, meron kang strong na social media presence. Pag nag-background check ang kliyente, magandang bagay yun, di ba? Yun, din yun eh, parang doon na pumapalo yung din eh. Malaking bagay, kumbaga yung social media. Oo. Siguro 80% ng client ko coming from the social media. Oh, really? Pati yata din si Sir Mac, iba. 20% na lang yung mga nire-recommend ka. Mga old clients mo na nire-recommend ka or old clients mo may pinapagawang bago. Pero 80% nanggaling sa social media. Kasi for example tayo, bibili ako ng isang bagay social media sa isang page, bina-background check mo ilan ang followers mo, bina-background check mo kahit years ago in-stock na mo mga yan post. in-stock mo yan. Totoo yun, credibility Before sa social media. before ka mag-deal or kukunin yung Yun yung malaking nakatulong sa akin. Pag brand ambassador ng ganito, brand ambassador ng ganito. Malaking tulong na. Nakikita yung mga brands. Even pag nakakausap ko ng personal si kliyente, magtitiwala sa iyo eh. Papakita ko ng picture. Ito po. makukuha mo na agad yung loob, no? Kuha may loob. Yun yung pinakamahalaga sa kliyente. Makuha mo kagad yung loob. Makapag-establish ka ng magandang conversation sa client. Yeah. Yung ma-comfort mo sila na, sir. Ang papakita yung picture namin, makukuha ka ng ad. Oo, no! Kaya yun! Oo!
Eh, kung kayo tatanungin dalawa, sir, anong masasabi nyo sa mga nag-i-start din na katulad nyo? Kumbaga, yung mga beginner, anong payo nyo sa kanila? Mahirap. Pero, madali na lang yan pag talagang decided ka na ituloy. Maraming isasakripisyo. Una-una, when I started this business, oras. Tapos, wag kang maging, tigilan yung pag-aaral. Ako, panood ng mga videos. Always be a student all the Oo. time, every day, parang gano'n. Hindi ka pwedeng, ito ka na. Pag sinabi mo kasi magaling ka na, stagnated na buhay mo, yung ka na lang. Ayaw mo nang gumaling kasi magaling ka na eh. Dapat sabihin mo, magaling ako pero gusto kong matuto. And that's one of the reasons kung ba't gusto ko magturo ng woodworking. Gusto ko kasi mag-open up ng woodworking workshop dito. Kasi pag ako mag-start magturo, 2 months before niyan, mag-aaral ako ulit eh. Kasi ayokong matanggal yung knowledge sa akin. Yeah. Pag puro kasi modular na ulit, makakalimutan mo yung diskarte. Bagkos mag-expand dapat mo. Dapat ganun, dapat ang utak mo lagi, dapat may bago. Dapat lagi ka may bagong i-offer sa client. And then, pag kasi ikaw ay well-rounded ka sa business na ginagalawan mo, for example, mayroong sinabing term si client, na-explain mo sa kanya na mas maganda, mas na-hook in siya sa'yo. Kasi alam mo yung sinasabi mo eh. Diba? Totoo yun. At isa sa pinakamaganda, if papasukin yung business ng woodworking, dapat alam nyo talaga yung ginagawa. Alam nyo yung detalye. Alam mo mag-cutting, alam mo magbuo, alam mo yung magsukat, alam mo lahat eh. Kilalanin mo yung tool mo, parang gano'n. Exactly. Kasi pag ikaw nag-scale up, for example ako ngayon, hindi na ako nakakahawak ng tools eh. More on supervision na lang ako, more on client meeting eh. Kaya kang lokohin ng kliyente mo. Kaya kang lokohin ng tao mo. For example, ikaw, isang table. Nung ako mag-isang gumagawa, kaya kong tapusin ka sa isip ko na, dati natatapos ko talaga 2 to 3 days. Na ako mag-isa, ngayon marami sila. Tapos sasabihin sa'yo, sir, hindi namin kaya tapusin ng 3 days. Naglolokohan lang tayo. Kasi ako nga dati, nagagagawa ko yan. So, ganun, hindi ka kayang lokohin, even sa inventories. Kasi may alam ka eh. May alam ka, yun, malaking bagay yun na dapat naranasan mo yung stages pagka mag-i-scale up ka na. Dapat alam mo kung paano yung gawin to, alam mo yung proseso. Nakakatulong ka rin sa tao mo. Dati naranasan ko na yan eh. Ito yung naging solusyon ko. Matuturuan mo sila. Unlike yung nagbukas ka ng business, sobrang dami mong pera. Bumili ka lahat ng machine. Hindi mo naman alam kung paano i-operate. Mga tao mo hindi alam i-operate. Masisira lang din. So, mas nagpo-progress, mas nagiging fruitful if alam mo yung pasikot-sikot sa bubuin ng business. Ganun kasi. Feed your passion with practice, parang gano'n. Totoo, exactly. Alam mo kung paano maghalo ng semento, dapat ngayon yung line of business mo, di ba? Ganun lang naman yun. Ganun kasimple. Para sa akin. Pero kung gusto mo talaga, wala nga ba? Kasi, ako talaga walang alam sa woodworking. Wala talaga alam sa woodworking. Nung pinasok yung business na to, wala akong alam sa woodworking. Lakas lang ng loob and then healing. Kasi, nursing graduate ako. Hindi mo rin expect na, sir, na ito yung magiging profession mo. Hindi ko expect eh. Ito pala yung calling ko. Siguro ngayon alam ko na. Tinatawagan ko pa nga siya, doon sa title nun eh. Doon pa siya, nagkatrabaho pa siya noon. Trabaho as a So matagal na. Matagal na kayo magkakilala. Oo. 5 years, 4 years, 5 years, ganun. Nag-start ako ng woodworking, pandemic lang eh. No, di ba mula ako nagtatrabaho? Nag-pandemic, nagsarado yung mall. Naghanap ako ng panibagong paglilibangan. So parang may impact din yung pandemic sa'yo. Malaki. Parang yun yung way. Yun yung Kasi naging bridge para eh. ano, Yun yung naging bridge eh. Parang di ba dati, pandemic, nagkaroon ng plantita. Oo. Lumabas yung mga DIY na yan. Kaya ako naging DIY din dahil sa pandemic eh. Tapos, So salamat sa pandemic. pandemic, totoo, maraming na-unearth. Yung video ko sa yung di-topic namin sa Ace Hardware, sa podcast nila. Ang ganda nung hindi ako magsasawang ikwento kung paano ako nagsimula. Ganun lang, then passion, turn into business. Yung business hindi na biro eh. Hindi na biro yung business na to eh. So, malaking scale na yung pinag-uusapan eh. Na naglalabas kayo ng pera ng 200,000, 300,000 para sa sweldo, tapos rental lang monthly. Hindi na biro yun. Kasi ang laking bagay na nun. So dapat seryosohin na. Saka machine mo. Hindi na biro ang machine. Right. Pwede na tayo mag-upgrade ng aging machine. Kaya, oo. Isang mahalagang pagdaan na tayo mamaya. Kasi na kasi, pag nagsasabi ako pero pang ginagawa. Ano?
Meron binabat. Ako, pag ayoko nang isipin kung ko eh. Pero yung CNC ko ba, 2 months ko lang binigyan ng CNC ko. Pag may nagda-down kasi sa akin ng kliyente, bili ka agad lahat ng ano yan. Sa akin lang isipin kung paano ako bibili ng materials. Pag-bili materials. Sige na. Checkehan mo yung materials. 1 month. Umiikot yung pera ulit. Ano ko yung ano yung isa pa yun. Makakabilis din sa kapuli-muli. Tatagap kasi ako ng cutting service. Pangarap ko dalawang sila. Ako, limayin ko. Tagay-isa. CNC ako. Ako kasi pag-uusapan talaga ng ano, pag-uusapan ng kapil, hindi pa ako. Pag may tao ako na nagsabi sa akin, sir, kailangan natin ng ito. Ano yun na? Ano? Hindi ako na, puro boss yun. Pag set na impact driver, puro boss. Boss na ako po. Ay, partner din eh. Isang team, may isang set ng diwa. May isang set ng diwa. Ready ka kahit saan ka pumunta. Naka-ready yung mga... Ay, gusto mo na lang bro yung sa ano. Sige. Okay, sakay tayo rito sa ano ni brother. Sige, let's go tayo sa kabila. Bango ng sasakyan mo, brother ah. Amoy lumlum na. Alright, ayan oh. Punta tayo sa ano, sa main. pesto. Yun yung main namin eh. So yung main na yun, magiging ano ngayon yan? Magiging showroom. Display tayo ng kitchen cabinet, wardrobe, Ayun. display. Ayan, tayo sa ano, pesto. Okay. Ako naman kaya ko pagyabang ang edge band namin. Linis. Substrate lang yan. Papatungan pa lang countertop to. Sa machine na to, boss, Mano-mano pa lang sila. Pero ano pa? Ano lang, training tao. Ito rin ba ang tablas ng malaking machine? Nakakita ka na? Oo, ganun din. Machine mo. Lalo sa glossy, malimit ako sa edge band. If hindi mo kasi bibigyan. Testing natin yung ano, BGM Tech na Sensi. Hilot na eh. Lakas pa lang. Lakas ng coffee. ito ba yung sabi sir? Isa group? Ito yung difference nito. Yung kapag hindi niyo po pinasobrahan ng 3M, yung kalahati po.